pakinggan natin si Assistant Ombudsman Namsan. Truth will emerge in weeks na kapaw. Umaga po si Assistant Ombudsman Jose Dominic Clavano IV. Yan. Nasa Zoom na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Assistant Ombudsman. Good morning, sir. Good morning. Good morning po, Alvin. Magandang umaga po, Ma'am Doris. Opo. Maraming development sa Ombudsman panel, lalo pa nag-press con kahapon si Ombudsman Jesus Crispin Remullano po. Unahin na po natin yung sabi niya ay sasampahan ng kasong plunder. Itong si Senador Rodante Marcoleta, pati na rin yung si dating Congressman Mike Defensor at iba pang donor. Ano po, once again, I know, Miko, na ipa-explain na namin sa iyo yan. Ulit-ulit na tayo. Paano naging plunder? Ano po? Pero please refresh naman, kahit ako nalilimutan ko yung paliwanag eh. Paano nauwi sa plunder yun? Yung donation sa kanyang 75 million pesos, Miko? Opo, Sir Alvin, maraming salamat at gusto ko rin naman po na ulitin yung aking explanation. Dito po kasi sa RE 7080 or yung plunder law, may nakasulat na mga acts na that can form plunder. At isa po doon yung receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, or kickback. Itong mga to, naiintindihan ko po naman kasi yung iniisip ng tao na dapat public funds. Pero dito sa pangalawang na nakalista sa 7080, hindi naman siguro pwedeng maging gift ang public funds. So, ang talagang tinutukoy nung pangalawang act na nakalista dito ay talagang private funds. Pero hindi lang talaga kadalasang ginagamit itong pangalawang act. Pero pasok pa rin talaga siya doon sa definition ng plunder. Ngayon po, i-explain ko lang din po yung context ng nangyari. Si Senator Marcoleta ay isang dating congressman, and at that time, nag-file ho siya ng certificate of candidacy para tumakbo bilang senador. Nanalo ho siya, di ba? Pero as a general rule po kasi, ang mga public officials, kagaya ko po, ay hindi pwedeng tumanggap ng ganito kalaki na halaga, na 75 million. As a general rule. Ang exception lang po doon sa rule na yon ay kung tatakbo ka nga for another public office or if you're running for the same office again. So, doon lang tayo pwede humingi ng contribution galing sa pribadong sektor sa ganung halaga, 75 million. Ang threshold ho kasi ng plunder is 50 million pesos. So, hindi ho ba? So, yung 75 billion is well above that. Ngayon, hindi naman niya dineclare sa kanyang SOSE. So, sa COMELEC, hindi niya dineclare. Ibig sabihin, hindi niya ginamit or hindi niya dineclare para sa campaign yung 75 million. Hindi din niya dineclare yung 75 million sa kanyang SALN. At by his own admission, sa kanyang mga panayam sa ibang station, admittedly, nakakuha siya ng 75 million from 3 donors. And on the other side, yung mga donors ko ngayon, yung ilan po, ay nag-admit din na nagbigay siya ng, I think, 25 million or something to that effect. 25. Get ready for the epic battles under the scorching summer sun and war thunder. Scalding hot. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Gawin nyo ng 300 yung like natin, Masad. Baka naman. So, ang definition ko kasi ng plunder ay yung amassing or accumulating or acquiring ill-gotten wealth through a combination or series of criminal acts. At yung criminal acts po na yun ay yung nabanggit ko po ay pwedeng receiving a gift from any person. So, yun po yung talaga doon. Kung public officer ka, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganung kahalaga unless it is for the campaign. Pero hindi niya dineclare sa SOSE niya. So, hindi niya ginamit doon. So, balik tayo sa general rule na hindi talaga pwedeng tumanggap ng ganung kalaki na halaga. Kahit kami po sa Office of the Ombudsman, kung nakatanggap kami ng ganyang kahalaga, talagang yun, either bribery or even plunder yun. And that goes for any public. Miko, yun ang dapat natin ipaliwanag. Kasi sa isipan ng kababayan natin, nasanay tayo na pag sinabing plunder, yan ay pagnanakaw sa kaban ng bayan. So hindi rin pala, hindi palagi na may elemento na kaban ng bayan. Mga DDS, naliwanagan na ba kayo? Hindi sa kaban ng bayan. Kahit dito, lalo na kapag hindi dineclare, nagsinungaling yang si Marcoleta, na hindi niya pagdedeklara ng kanyang totoong SALN at nagkaroon ng discrepancy sa kanyang SOSE. Diyos ko po. Isa pa, makinig kayo mga DDS. Makinig kayo mga DDS. Yan ay pagnanakaw sa kaban ng bayan. So hindi rin pala, hindi palagi na may elemento na kaban ng bayan. Pwede din na private fund na nag-enrich sa iyo illegally. Opo. Pwede ho yun. That is part of the law. Nasa RE 7080 po yan. Pero kadalasan nga talaga, yung misappropriation, conversion, malversation, yun po yung ginagamit for plunder. Pero meron ding iba. Meron ding ito, yung receiving directly or indirectly any gift. At yun po yung nakita ng ating investigators sa kaso na ito. So pwede na siyang, sabi kasi ang balibalita, kakasuhan. Wala pa formal. So yung pag i-file na, kasunod na doon, aarestuhin na siya. Opo. Well, ano po yan? That's really part of the process. Dumaan na po tayo sa preliminary investigation eh. So, nakapagsagot na po si Senator Marcoleta, pati na po yung mga donors niya. Nakapagsagot na po. At yun ang naging basihan sa resolution na lalabas na po. Kung partner, depende na sa Sandigan Bayan. Kung may mag-i-issue man ng mandamiento di arresto, Miko, and correct me if I'm wrong, ay ang Sandigan Bayan. Hindi Ombudsman pa din. Kung sila ang magpo-prosecute, pero ang korte na mag-i-hear niyan, Sandigan Bayan. Tama, Miko?
Tama po 'yon, Sir Alvin. Tama po 'yon. Sila po ang magbibigay ng sila po ang mag-i-issue ng warrant for arrest. So Okay. kung may plunder case si Senator Marcoleta, damay din ba sa plunder case ang nag-donate? Yan. Remember, may tatlo siyang donors partner, 25, 25, 25. Oo, Yan total noon, 75 million. Miko? Correct. Yes, opo. Opo, yes sir. Kasama po 'yan. Ang jurisdiction po kasi ng ombudsman is public officials mainly. Pero may exception po doon na if private individuals acted in conspiracy with the public official, then masasakop na din po sa jurisdiction ng ombudsman. Opo, Okay. yung kay Marcoleta, non-bailable po ang plunder, hindi po ba? Yes, opo. Non-bailable po yung plunder. If the evidence is strong, Yun palagi nga. may kulatilla partner. Oo. Non-bailable crimes, Yes. if Mm. the evidence is strong. Palagi ko in-example sa'yo, ako pwede mo kusuhan ng Correct. murder bukas, wala may ebidensya, Oo. dapat makakapag-bail ako. Tama. Pero sa ngayon, Sir Miko Clavano, gusto ko yung bigkasin yung kanyang apelyido eh. Hmm. Ang pakiramdam at paniwala ng ombudsman ay mayroon kayong sapat na ebidensya laban kay Marcoleta para hindi maging bailable yung plunder case na ihaharap sa kanya? Opo, yun po yung ginawa natin na reforma nung pumasok po kami. Tinaas po namin yung antas or yung threshold ng evidence na kailangan para mag-file ng isang kaso. Ang tinitigan po natin ngayon ay certainty of conviction. Ibig po sabihin, kailangan lahat po ng elemento ng krimen ay merong ebidensya na. At gusto ko rin ipaliwanag po, no, Sir Alvin, Ma'am Doris, na hindi naman namin po ito sneak out. Hindi po namin talaga, we did not go out of our way para hanapin po yung ebidensya dito. Dahil lahat po ng ebidensya ay nanggaling po sa kanya. Sa kanyang mga public pronouncements, sa kanyang mga sipdambit po sa COMELEC. Yun po yung ginamit ng team. In fact, motu proprio po ang nangyari dito dahil narinig ng mga investigators ang mga sinasabi po ni Senator Marcoleta, nag-open po kaagad sila ng isang motu proprio investigation. And hindi po nagtagal dahil nga po lahat po ng elemento ay nandun na po sa mga sinabi po niya. Not just Senator Marcoleta but even the donors na nag-admit naman talaga na nagbigay sila ng 25 million each. Sige. Ngayon, may isang tanong lang related dyan sa kaso ni Marcoleta kasi uusad pa tayo doon kay Bunuan partner. May Ay, oo. gagawing state State witness si Bunuan. Bago yan, ang naratibo ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte ay iniisa-isa ninyo ang supporters or perceived supporters ni Vice President Sara Duterte Oo. para hindi sila makaparticipate at makaboto doon sa impeachment trial. Ano reaction niyo? Well, I think the next few weeks will show po no na wala ho talaga kaming pinipili na side or political clan dahil you will see at we will talk about Sec Money no na yung mga unang-una yung mga contractor po na sinasabi ni Ombudsman kahapon ay kakasuhan na rin po. Papasok na rin po yan ng preliminary investigation. Wala ho kaming tinitigang ibang factor kung ano yung ginawa nila, kung may conflict of interest po ba, kung may project po sila na substandard or ghost. Yun lang po ang tinitigan ng Office of the Ombudsman. Dapat po kasi insulated po kami sa our history of our country. We have to get it right. Kailangan po talaga na lahat po ng nagkamali ay gawing accountable dahil Opo. kaya tayo nagkaganito dahil yung impunity po, yung mga maling ginawa dati, wala namang accountability. Kaya lumobo na yung problema, kahit ano na lang pwedeng pasukan. Sa tingin ng tao, wala namang accountability. So, might as well, gawin na lang natin lahat para kumita. No? So, this is the time po na kahit sino, basta magkamali ho kayo, kakasuhan at ipaprosecute kayo ng Office of the Ombudsman. Final isa na lang ako. Opo. Sige lang, Sir, alam naman po natin kung gaano kalakas ang puwersa ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po ay nagsasagawa sila ng kilos protesta dyan sa may EDSA. Ano po ba ang pwedeng sabihin ng gobyerno, ng ombudsman sa mga ito na pwedeng makakalamay sa kanilang kalooban? Na yun nga, kakasabi nyo lang, lahat gagawin para may mapanagot po. Opo. Siguro magandang sabihin ho na parehas lang naman ho ang ating goal dito. Parehas ho ang pinaglalaban ho natin dito na transparency and accountability. Yun po yung nakita ho kasi ng mga placard na nire-raise no, ng mga tao dyan sa EDSA. Transparency and accountability. At yun naman din po talaga ang pakay ng Office of the Ombudsman na magkaroon ng transparency at accountability. Pero sana po makita ng tao kung ano talaga ang ini-investigate natin, kung ano talaga ang facts ng kaso dahil hindi naman po mahirap intindihin na ang isang public official ay hindi talaga pwedeng tumanggap ng ganun kalaki kahalaga na pera. No? So, siguro po, yun lang po, parehas po talaga ang gusto natin na umusad naman po ang ating bansa at mapanagot lahat ng nagkamali no, sa ating gobyerno. Dahil kawawa na po talaga ang ating taong bayan, kawawa na po ang ating ekonomiya sa Pilipinas. At dahil lang yan po sa siguro napabaya no yung ating gobyerno na gumawa ng kahit ano para kumita. Pero hindi po negosyo ang gobyerno. Hindi po laro ang gobyerno. So nandito ho kami, ang Office of the Ombudsman para seryosohin ang mandato namin. Okay. At sana po wag na lang siguro lagyan ng kulay dahil sa tingin ko by the end of the 7 years no ni Ombudsman, sana maging obsolete na po ang office namin dahil napaayos na po natin yung buong bansa ho natin. At yung mga tao na Yes, sir. Maubos lang yung oras ko, no? Bakit si former DPWH Secretary gagawin nating state witness? Di ba ang kanyang stance dati, dina-downplay nga niya eh. Sabi niya, hindi isolated case lang yun. Pwede, no, siya pa ang secretary, palagi natin na-interview dito. Wala siyang alam sa ganito, wala siyang alam sa ganyan. Hindi totoo yan, isolated case lang yan. Bakit siya ang gagawin nating state witness? Kung meron man isa sa pinaka-guilty, kung totoo man, siya po yun, hindi ho ba? Dahil siya ang secretary. Siya nakakalam eh. Yes, sir. Opo, naintindihan ko po yun. And
a few weeks ago po kasi nagsulat yung kanyang abogado na willing to cooperate po si Secretary Manny Bonoan. So hindi muna namin pinansin, pero paulit-ulit silang nagsasabi na marami po siyang alam at marami po siyang gustong ipahiwatig sa amin, no? So pinabigyan ho namin yung abogado at pumunta naman sa opisina nung nakita po ng investigators kung ano yung pwede niyang sabihin, and this is in relation po doon sa pinakamalaking plunder case na gusto naming i-file, no, against former Speaker Martin Romualdez. At mukhang valuable naman po lahat ng sinasabi. Isipin na lang po natin na ang corruption ho kasi ay isang malaking, kumbaga parang sindikato ho yan. Hindi mo pwede siyang i-penetrate galing sa labas. Kailangan mo talaga ng tao sa loob, no? So, hirap po siya na desisyon dahil syempre alam din namin na isa siya sa pinakamalaking fish, no? Isa siya sa pinakamalaking actors or players dito sa flood control dahil naging secretary nga po siya. So But we have marami to marami siyang ingunguso, Dominic tuloy. Marami siyang Miko. ingunguso, Miko. Marami siyang ingunguso dahil siya ay secretary, marami siyang alam kung sino mga politiko ang nagka-kickback. Opo. At saka yung pinakamalaking scheme, kumbaga yung systematic abuse na nangyari sa budgetary system, alam po niya dahil yung budget niya po yung kinalikot eh. Yung budget niya mismo at marami siyang kinagagalit. Kumbaga parang ayaw niya na kinalikot yung budget niya dahil maraming projects na dapat flagship ni President. At sa kanya din na kinalikot din. Ziniro po yung budget daw. And I don't want to go into details na lang po, no? Pero these are at narinig niya mismo. So, we had to choose, no? On the one hand, yes, big fish siya sa isang kaso with Jinggoy, pero in that case also po, wala namang allegation na kumuha siya ng kahit ano. Ang allegation ho doon ay umokay siya na bigyan ng listahan si Cathy Cabral para pumili, no? Si Senator Jinggoy. Although I don't want to go to detail dahil nasa court na yan. On the other hand po, yung batas po kasi does not reward the guilty. It rewards cooperation. So kaya po namin naisip na bigyan ng immunity ito dahil nagbigay na siya ng promise na magko-cooperate na ho talaga siya. Hindi kasali Yun. mo yung ibabalik. May ibabalik siya sa gobyerno. Restitution. Kasi partner, pag may ibabalik siya, o di ibig sabihin parang pag-amin yun na may ninakaw siya, hindi ho ba? Yun ang pinapag-usapan ho natin dahil doon nga sa kaso kung saan siya yung kaso ni Jinggoy, wala kasing allegation ng pera. Ang allegation ho doon, kasama siya, kasabwat siya dahil umokay siya sa listahan na ibigay kay Cathy Cabral at the time, no? Yun lang po, pero walang allegation na kumuha siya. So, tama ho yun. We will definitely talk about restitution. Isa yan sa pinaka-focus ni Ombudsman na dapat kung gusto mong mag-cooperate, dapat mag-soli ka rin. At I think he's been consistent, very consistent in asking for that from all those na kasama dito sa flood control scandal. Sige, Alright. hanggang dyan muna, Miko. Oo. Pauti na kami. Thank you. Maraming salamat, boss. Sa ulitin, mabuhay po Maraming kayo. salamat po. Thank you, Si sir. Buhay po. Salamat po. Salamat. Assistant Ombudsman Jose Dominic Clavano IV. Alright. Okay na tayo dyan kay Attorney Claire. Tinapos na natin kanina. Yan yung ating introduction si Attorney Claire kanina. In-explain niya yung mga bakit naging plunder hindi naman ginamit yung hindi naman ginamit yung pera ng taong bayan. Kasi may mga bobong DDS, no? Hindi naman kasi plunder yan. Bakit kakasuhan ng plunder? Ay, bobo talaga. Yan ang problema sa mga DDS, no? Kulang talaga sa research. Kaya natin pinagtatawanan, no? Makinig kasi kayo, wag sa mga bobong vloggers, anak ng kamote, gising, mga kumag. Diyos ko Lord. O siya, kalma tayo. Last two topics tayo, Mabs, kasi may appointment ako ng alas 5, so last two topics tayo. Countdown tayo in 30 seconds.